Titig na titig si Mark sa mukha ng TV newscaster na nasa screen. Dignified and very pretty. Sharp, witty, and with a voice that is huskier and sexier. That every time she talks ay para bang kababangon lang mula sa kama matapos ang isang gabing pagdiniig. Hearing and seeing her now on the screen makes his groin ache. At isiping ang pangalan ng batang TV newscaster ay variation ng hinahanga niyang dating TV personality. Katrina Guillermo. And she had a very sexy smile, and those dark eyes seemed to hide many secrets. At kinamumuhian niya ito sa pangaakit sa nakababatang kapatid niya. Alam niyang kinukwartahan ng babaeng ito ang kapatid niyang si Dave. And that is all for tonight. Nakangiting wika ng pinakamagandang newscaster sa buong telebisyon. Good evening. Nagdim ang ilaw at makikita sa TV screen ang mga pangalan ng mga taong involved sa 30 Minutes news program na iyon. Si Katrina ay nagliligpit na ng mga gamit at inalis ang microphone sa collar ng tailored suit niya. As usual, sa lubong ng cameraman sa dalaga. Mangunguna na naman sa ratings ang news program mo. May paghangang wika ni Benji. Thanks to you all. Nakangiti niyang sagot. Alam na alam mong iwasan ang masasama kong anggulo. Na para bang may pangit siyang anggulo? Sabat naman ni Selena, ang isa sa mga news writer nila. Oh, sige na. Sagot ko ang hapunan natin mamaya. Natatawang wika niya. Nagtawanan ang mga naroong kasama sa studio. Dinadaan mo na naman sa ganyan na para bang binubola ka lang namin. Ani ni Benji muli. Bakit ba? Tinalo natin ang ibang channel sa rating dahil sa'yo ah. Hindi lang naman dahil sa akin kundi dahil sa ating lahat, lalo na mahusay natin mga reporter at mga cameramen. She waved her hand at tuloy-tuloy na ang dalaga palabas ng studio. Naggulat pa siya nang salubungin siya ng receptionist. Ipinatatawag ka ng Big Boss, Kat? Bakit? Nandito pa ba si Mr. De La Torre sa oras na ito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Malapit ng alas 7 ng gabi at karaniwan alas 5 pa lang ay wala na sa building ang Big Boss. Nagulat nga rin ako eh. Sagot ng receptionist na nagkibit ng mga balikat. Baka makatanggap ka na naman ng increase. Balita ko'y pinapirate ka ng ibang mga TV stations eh. You're kidding. Knowing Mr. De La Torre ay hindi na ito gagawin na yun. Nakangiti niyang sagot at lumiko patungo sa opisina ng Executive Vice President. At dahil gabi na ay bakante ng mesa ng sekretarya nito. May bahagyang agam-agam sa dibdib niya. Iniisip kung ano ang kailangan sa kanya ng Big Boss. Kung rating ang pag-uusapan ay number 1 ang news program niya. Kung ang performance naman niya, well, she's doing fine. Hindi nga ba at kaya nasa top ang news program niya ay dahil sa kanya? Isang warning knock ang ibinigay niya at pagkatapos ay marahang itinulak ang pinto. Sumilip, nakaupo sa likod ng desk neto si Mr. De La Torre. Come on in, Katrina. Good evening, sir. Kailangan daw po ninyo ako? Sit down, iha. Itinuro ni Mr. De La Torre ang upuan sa harap ng chrome desk neto. Nasa aktong uupo ang dalaga nang mapunang hindi nag-iisa si Mr. De La Torre sa silid. Sa bandang kaliwa sa may bintana ay may isa pang lalaking nakatayo. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga na banay na napasinghap nang humarap ang lalaki at tumingin sa kanya. Si Mark Montefalco, a well-known businessman, rich and ruthless, 33 years old society playboy. Sandali lang ang pagkabigla ng dalaga. Isang lihim ng ngiti ang pinakawalan niya. At long last, we've finally met, Mark Montefalco. Katrina, gusto kong makilala mo ang inaanak ko, si Mark Montefalco. Nilingon nito si Mark na humakbang papalapit. Sumunod ang mga mata ni Katrina and tried to appear relaxed and composed. Hello, Miss Guillermo. Pika nito sa malamig na tinig. Inilahad ang kanang kamay at iniabot sa kanya. Wala sa loob na tinanggap ito ng dalaga. Mahigpit ang ginawang pakikipagkamay ni Mark sa kanya at pakiramdam niya'y may init na nanulay sa mga baso niya patungo sa katawan.
Marahan niyang binawi ang kamay pero hindi binibitiwan ng binata ito na matiim na nakatitig. She was used to see na ang mga titig sa kanya ay may mga paghanga at pag-asam. Ang iba'y hindi itinatago ang sexual na mga pakulugan pero iba ang nasa mga banta ng lalaki. Cold as if freezing her very soul. Nice meeting you, Mr. Montefalco. Bahagya siyang nautal to her dismay at nang hilahin niyang muli ang kamay ay binitiwan ito ni Mark. She almost sighed her relief. Sa loob ng 11 taon ay hindi niya kinalimutan ang lalaking ito. Umasam siyang darating ang sandaling magtatagpo sila. Yes, he is handsome pero nakalimutan niya kung gaano kagandang lalaki ang kaharap niya. He was 22 when she last saw him and she was barely 12 years old then. At sana'y hindi siya nakikilala neto. Hindi niya gustong matandaan siya ni Mark. Isang malaking karangalang makilala ang overnight superstar ng newsroom. Wika neto. Hindi tuloy matiyak ni Katrina kung papuri o sarkasam ang nasa tinig neto. Ang mga mata ay nananuri sa pagkakatitig sa kanya. Banayad siyang umiti at pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa big boss ng station. May iba pa ba kayong kailangan, Sir Rigo? Wala naman iha, talaga lamang gusto kitang ipakilala dito sa inaanak ko. Matagal ka na niyang gusto makatagpo ng personal. And I thought you were just a telegenic, pero nagkamali ako. Higit ka maganda kaysa sa personal, Miss Guillermo. No wonder na number 1 ang news program mo. Pinaglakbay nito ang mga mata sa mukha niya. Umiwas ang tingin ng dalaga. Thank you, Mr. Montefalco. Matabang niyang sagot. Ipinapahiwatig ng tinig na baliwala sa kanya ang compliment na binibitiwan ng lalaki. Muli siyang tumingin kay Rigo. Malabas na ako sir nang ipatawag ninyo ako at ngayong nagkakilala na kami ni Mr. Montefalco, pwede na siguro ako umuwi. Of course, iha. And I want to offer you a ride home, Miss Guillermo. Pauwi na rin lang ako. Thank you, Mr. Montefalco, pero dala ko ang kotse ko. Magalan niyang sagot sa tonong hindi nababali. Muling binalingan si Rigo. Good night, Sir Rigo and Mr. Montefalco. Pagkasabi nooy, lumakad ng dalaga patungo sa pinto, binuksan at lumabas. Well, boy, she wasn't taken by you. Nangingiting wika ni Rigo de la Torre. Kauna-unahang babaeng ipinakilala ko sa iyo na hindi kumislap ang mga mata. Tumaas sa mga kilay ni Mark at paismid ng umiti. She's playing hard to get, Ninong, at alam kong kilala niya ako. Imposibleng hindi nababanggit sa kanya ni Dave na magkapatid kami. Ano naman ang masama kung siyang kinalolokohan ngayon ng kapatid mo, Mark? Binata naman si Dave. Dave is only 20, Ninong, at kasalukuyan nag-aaral. I can't allow some gold digger na akitin ng kapatid ko. Kailangan magtapos ng medisina sa ibang bansa si Dave. Hindi naman yata tamang pag-isipan mo ng masama si Katrina, iho. Pagtatanggol ni Rigo sa empleyada, naningkit ang mga mata ni Mark doon. Isang kilalang jewelry store ang kasama sa billing bank card ni Dave, Ninong. At alam mo ba kung magkano ang halaga ng alas na binili ng kapatid ko? Sinabi na ito ang halaga na napasipol si Rigo. At natitiyak kong ibinigay sa kanya ni Dave ang alahas dahil sa loob ng 6 na buwan ay siyang laging kasama ni Dave sa mga lakaran. At ano ang binabalak mong gawin? Kailangang ilayo ko sa kanya si Dave. Mariing wika na ito. At sa paraang alam ko, makahulugan dugtong neto kasabay ng pagngiti. Naalimpungatan si Katrina sa tunog ng door chime niya sa pinto sa sala. Ibinaon niya ang mukha sa unan sa pagbabaka sakaling magsawa ang kung sino man ang nasa pinto at umalis. Subalit patuloy ang musical chime at sawari alam na itong may tao sa loob at determinadong maghintay hanggang sa pagbuksan. Oh damn! Bulong niya. Inaantok pa siya at kapag day off lang niya siya nakakatulog ng mahaba. Halos nakapikit pa siya nang sulyapan ng relo sa tabi ng night lamp. 9:30. Ipinikit niya muli ang mga mata. Who could have called her at this hour na para sa kanya ay napakaaga pa? Sino sa mga iilang kaibigan niya? Si Dave ba? No, hindi darating si Dave sa kondo niya ng ganitong oras.
Maliwanag niyang tiniyak sa binata iyon. Si Doreen kaya? Si Doreen ay ang sikat na TV host na nagbigay sa kanya ng tsansa na makilala sa TV. Napabangon siyang bigla. Pero bakit naman siya bibis sa tahay ni Doreen? Hinablot niya ang silk robe sa may sofa at ipinatong sa suot niyang teddy at lumabas. Tuloy-tuloy sa malaking pinto ng kondo niya at matapos alisin ng dalawang lock ay binuksan ang pinto. Good morning. Bahagyang napasinga pandalaga sa nabungaran. He stood tall and dark at halos ukupahin na nito ang buong pinto. Nakatitig sa kanya ang mga mapanuring mga mata as if daring her. His mouth twisted at a corner of arrogance. Bumaba ang mga mata niya sa designer sports shirts nitong kulay puti hanggang sa kulay itim na slacks and leather shoes. Tinititigan mo ba ng ganyan ang lahat ng buwibisita sa'yo? May amusement sa tinig ni Mark na nagpabalik ng mga mata ng dalaga sa mukha nito. Are you sure na tamang pinto ang kinatok mo? Gusto niyang sipain ang sarili sa muling pagkautal niya sa ikalawang pagtatagpo nilang ito. I seldom make mistakes, Miss Guillermo. Kalmanting wika ni Mark. Hinagod nito ng tingin ng dalaga sa suot nitong silk robe na hindi naman nakatali sa bewang kaya nakahantad sa binata. Ang maiksi at manipis niyang teddy exposing part of her breast and long shapely legs. Mula sa mga binti niya ay muling tumaas sa mga mata ng binata at huminto sa dibdib niyang namumula pa na marahil ay dahil sa pagkakadapa sa unan. Pinamulahan ng mukha si Katrina at mabilis na pinagsalikop ang robe. Ngayon ay patas na tayo, Mr. Montefalco. Aniya sa matalim na tinig. Ano ang kailangan mo sa akin sa ganito kaaga? I wish to hell that all women could look like you in the morning. Halos pabulong na wika ni Mark na hindi pinansin ang pag-angil niya. Itinoon ang mga mata sa nakasabog niyang buhok. Fresh without makeup. Yumuko sa paanan niya. And barefoot. Amis netong idinugtong. Wala kang... Hindi natapos ang dalagang sasabihin dahil sa isang iglap ay nasa loob na ng unit niya ang binata. You can change while I fix myself a cup of coffee. At kaswal na lumakad ito patungo sa maliit na kusina na para bang ito ang may-ari ng unit. Sa pakiramdam ni Katrina ay nagmukhang masikip ang unit niya sa presensya ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa biglaang pagdating na iyon ni Mark. Nang lingunin siya neto uli at hagurin ang tingin, ay mabilis siyang humakbang pabalik sa silid niya. Ibinagsak niya ang pinto at inilak. Of course, alam niyang hindi siya papasukin ng lalaki sa silid. Pero nakadarama siya ng sekuridad sa ginawa. Hindi para sa katawan niya, kundi sa damdamin niya. Sunod-sunod ang tibok ng dibdib na naupo siya sa gilid ng kama. Umaayon ang lahat sa plano niya. Inaasahan niyang makikita sila ni Mark uli matapos ang pagtatagpo kagabi. She literally snubbed him at hindi matatanggap ni Mark yon. Pero hindi niya inaasahang pupuntahan siya neto dito sa unit niya sa ganitong oras at lalong hindi niya inaasahang makadarama siya ng ganito sa harap ni Mark Montefalco. There was something about the man, a latent sensuality na hindi niya gustong malaman. Natatakot siya ritong hindi mawari. Hindi ang pisikal na pananakit ang nasa isip niya dahil natitiyak niyang hindi gagawin ni Mark iyon. But she could feel it in her bones that this man is dangerous. And she even thought na kaya niyang harapin si Mark Montefalco. Kinalma niya ang sarili at marahang tumayo. Pumasok ng banyo at inayos ang sarili. Pagkatapos ay nagbihis. Isang bulaklaking cotton dress ang napili niya. Sleeveless at shearing ang palda. Isinuot ang bed slippers. Took a deep breath at muling lumabas. Nasa sala na ang binata at nakaupo sa mahabang sofa at ibinababa sa platito ang tasa ng kape. Very pretty. Wika na ito, hinagod siya ng tingin. And I'm glad na hindi mo ipinusod ang buhok mo. I knew it was silky straight and beautiful. He said huskily. Bagaman may bahagi ng dibdib niya ang nasisihan sa compliment ay hindi niya yung pinagukulan ng pansin. Ang isang tulad ni Mark ay sanay sa mga salitang ganoon at lagi nang isinasa isip na lahat ng babae ay na-overwhelmed sa ganoong mga papuri. What can I do for you, Mr. Montefalco? Formal niyang tanong at sinikap itago ang bagyang panginginig ng tinig. You can call me Mark, Katrina.
Hindi kailangan maging formal tayo sa isa't isa. Mga kaibigan ko lang ang tinatawag ko sa pangalan nila, Mr. Montefalco, and you're not my friend. Tumaas sa mga kilay ni Mark sa sinabi niya. So, hindi mo itinuturing na kaibigan ang nakatatandang kapatid ng kasintahan mo, Miss Guillermo? Sinabi sa akin ni Dave na nagagalit ka sa kanya na nakikipagkita siya sa akin. Pinagbabawalan mo siyang dalawin at puntahan ako at inutusan mo siyang putulin ang anumang relasyong meron kami. So, don't beat around the bush, Mr. Montefalco. What do you want? Tumiim ang mukha ni Mark. Well, mabuti naman at sa'yo na nanggaling ang mga salitang iyan. Layuan mo ang kapatid ko, Miss Guillermo. Bukod pa sa bata pa si Dave, ay hindi ikaw ang babaeng nais kong pag-ukulan ng pansin ng kapatid ko. Nag-init ang mukha ng dalaga. What do you have against me, Mr. Montefalco? May mali siyang hinagod ang tingin ng binata si Katrina. You're beautiful at natitiyak kong ginamit mo ang ganda mong iyan upang maakit ang pagiging walang muwang ni Dave. Hindi siya sanay sa isang tulad mo, Miss Guillermo. Ina-underestimate mo yata ang kapatid mo, Mr. Montefalco. Higit kong kilala si Dave kesa sa'yo at inuutusan kitang layuan mo siya. And if I don't? Naninigit ang mga mata ni Mark sa hamon sa tinig niya. Huwag mo akong piliting gawin ang isang bagay na pareho nating pagsisisihan. May banta sa ilalim ng tinig na ito. Ipapasalvage mo ako? Bahagyang ikiniling ng dalagang ulo sa naghahamon din tinig. Well, I might just do that. Patuloy ng binata na gumalaw ang Adam's apple. Pagkatapos ay tumaas ang isang sulok ng mga labi neto. And since you don't believe in beating around the bush, I'll get straight to the point. Magkano ang katumbas ng kalayaan ng kapatid ko, Miss Guillermo? Kasabay noon ang pagdukot nito ng tseke sa bulsa ng sports shirt at tinabot sa dalaga. Blanco at may pirma ko ang tseke. Ilagay mo ang halagang gusto mo. Tumaas sa mga kilay ni Katrina sa amusement. Tinitigan ng tseke sa kamay neto. Are you willing to pay me $1 million, Mr. Montefalco? Nakita niya ang pagtiim ng mga bagang na lalaki at ang paggalawan ng mga muscles sa mukha neto. Dinukot nito ang ballpen sa bulsa at sinulatan ng tseke. $1 milyon yan at inaasahan kong ni anino mo ay hindi na makikita ni Dave. Matapos iwan sa center table ang tseke ay tumayo ang binata at humakbang patungo sa pinto at lumabas. Sa nanginginig ng mga tuhod ay naupo ang dalaga. Tinitigan ang tsekeng nasa mesa. Nalampasan niya ang easy round at titiyakin niyang maghaharap silang muli ni Mark Montefalco. Oh, hi Dave. Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong na nagpahinto sa pagbubukas niya ng sariling sasakyan. Gusto kita makausap, Kat. Wika ng binata sa galit na tono. Hinawakan sa kamay ang dalaga at hinila papasok sa loob ng sariling kotse neto. Hey! Isinara ni Dave ang pinto at humikot sa driver's seat at pumasok. Hindi ako makapaniwalang pinabayaran mo kay Mark ang pagiging magkaibigan natin. Oh, napapikit ang dalaga. Hindi niya gustong madamay pati si Dave sa mga ginagawa niya. Totoong kaibigan ang turing ng binata sa kanya pero ipinagkamali yun ni Mark na magkasintahan sila. At si Dave sa rebelyon sa kapatid ay hindi nilinaw ang talagang relasyon. Kung sa bagay, kahit na anong pamarahil ang ikatwira ni Dave kay Mark ay hindi maniniwala ang huli. Hindi ang uri ni Mark ang maniniwalang maaaring maging malapit ang lalaki sa isang babae sa isang platonic relationship. At ano ang gusto mong gawin ko, Dave? Umiyak o di kaya ay sampalin ang kapatid mo tulad na napapanood mo sa sine at nababasa sa libro para sa mga ganong uri ng insulto? But you didn't have to. Didn't have to what? Hindi ko dapat tinanggap ang tseke, ganoon ba? Well, I did not. Iniwan niya ang tseke sa mesa ko. Hindi sumagot ang binata na pinukpok ng kamay ang manibela. Iniisip mo bang pupunitin ko sa harap ng kapatid mo ang tseke o di kaya ay sasabihin hindi ako nagpapabayad? Hindi ba at gasgas na ang ganoong paraan, Dave? At magiging napaka-trite ng anumang sasabihin ko o nang sasabihin namin sa isa't isa.
Isa pa, nasa isip na ni Mark na ganoong uri ako ng babae. So, why disappoint him? Matagal bago sumagot si Dave at nang sumagot ay sarkastikong ngumiti. Why, indeed. Anyway, he's rich. Baliwala ang 1,000,000. Kung gumasta nga iyon sa mga babae niya ay ganoon na lang. Well, go ahead, Kat. Spend the money he gave you. Tuldok lang iyon sa pera ng pamilya. Ang kinagagalit ko lang ay yung kalamang pati ikaw ay nabili na rin niya mula sa akin. Hindi nito ay kinaila ang pagdaramdam sa tinig. Oh, Dave. Halos madurog ang puso niya sa narinig. Paano niya sasabihin sa binata ang katotohanan? Paano niya sasabihin ditong ginamit niyang tuntungan si Dave upang mapansin siya ni Mark Montefalco? Paano niya sasabihin ditong sadyang nilapit niya ang sarili kay Dave nang malaman niyang kapatid nito si Mark? Isang party ang dinaluhan niya and they were introduced by a common friend. Hindi ko sinabi kay Mark na bayaran ako, Dave. Sinagot ko lang ang sinabi niya and dared him if he was willing to pay me 1,000,000. He assumed I was asking him that much. Nangiti si Dave sa puntong iyon. Knowing my brother, natitiyak kong nashock mo siya sa ginawa mo. Nilingon nito ang dalaga at tinawakan sa mga palad. Kaibigan pa ba kita, Kat? Of course, I am still your friend, Dave. Ngayon pa ba naman niya pakakawalan si Dave gayong umaayon ang lahat sa mga plano niya? And what are you going to do with the money he gave you? Nagkibit ng mga balikat si Katrina. Ipapa-frame ko. Imagine kung gaano kadaling maging milyonarya. At sinabayan niya iyon ng tawang malakas. Hayaan mo magpuyo sa galit ang kapatid mo, Dave. Natutuwa ako at hindi ka napadala kay Mark, Kat. Ngumisi si Dave. I'll show him that he can't manipulate me. May naalala si Katrina sa mga sinabi ni Mark at tinitigan ng matagal si Dave bago nagsalita. Pero bakit gano'n na lang ang galit ni Mark nang malamang may relasyon tayo, Dave? Ano ibig niyang sabihin hindi akong uri ng babaeng gusto niya para sa'yo? Matagal bago sumagot si Dave, tumingin sa labas ng pinto at saka nagsalita. Ang alam ni Mark ay girlfriend kita, Kat. I made him believe that. Sinabi mo na sa akin yan. Ang ipinagtataka ko lang ay ang galit niya. Hindi ako nagyayabang pero hindi ako makapaniwalang ang isang tulad ko ay pag-iisipan ni Mark na hindi bagay sa'yo. Of course, you're rich, pero... May girlfriend ako, Kat. Nagsalubong ang mga kilay ni Katrina. And so? He wouldn't have approved of Livy. Mahirap lang sila at hindi mabuti ang pamilya. Bagyang tumikim ang binata. And do you want me to believe na matapobre ang pamilya Montefalco, Dave? Paismid na tanong niya. Hindi sumagi sa isip niya iyon. Ibang kasamaan ang alam niyang siyang bahagi ng pagkatao ni Mark. Umiling si Dave. Hindi sa ganoon. Isa sa malaking dahilan kung bakit nagalit si Mark ay dahil binigyan ko si Livy ng alahas. Malaki ang halaga. Nanlaki ang mga mata ni Katrina sa halagang sinabi ni Dave. Nagkibit ng mga balikat ang binata. Hindi ko naman alam na ganoon kalaki ang halaga noon malibang ipinakita sa akin ng sales lady ang resibo ng American Express card ko. Actually, isang engagement ring lang na katamtaman ng halaga ang bibilhin ko para sa kanya but she chose a bracelet at hindi ko na natanggihan. At inakala ni Mark na sa akin mo ibinigay ang bracelet na iyon? Hindi makapaniwala ang bulalas niya. Nahihiyang tumango si Dave. I'm sorry, Kat, pero natitiyak kong magkaka-World War III kapag nalaman ni Mark kung kanino napunta ang alahas na iyon. At ano pa ba sa akala mo ang nangyayari sa ginawa mo? And Dave, may palagay akong may dahilang magalit si Mark sa pakikipag-girlfriend mo. Hindi dapat tumatanggap ang isang babae ng ganoong huri ng halaga mula sa lalaki. And worst, ang girlfriend mo pa mismo ang pumili. Now, you sound like Mark. Please, Kat. Just don't tell Mark about Libby at hayaan mo maniwala ang kapatid kong ikaw ang babaeng kinalolokohan ko. Umikot ang mga mata ng dalaga. Dave, your brother believed na nasa akin ang mga lahas na iyon at natitiyak kong muli at muli kami magkikita ni Mark dahil hindi naman kita maaawat na ipagpatuloy ang pagkukunwaring ako ang girlfriend mo.
You're smart and witty, and I know you can handle my arrogant and bossy big brother. Kumpiyansa ang wika neto. At ako nang bahala sa sarili ko. Bakit mo ginagawa ito, Dave? Surely, kung talaga mahal mo ang babaeng ito, ay ipaglalaban mo siya sa kapatid mo, ano man ang mangyari. Hindi na idinagdag ng dalaga na natitiyak niyang hindi ang klase ng girlfriend nito ang aaprubahan ni Mark. Sa kwento pa lang ng binata, natitiyak niyang ang uri ni Libby ang nagsasamantala sa pagiging galante ni Dave. Ipapadala ako ni Mark sa America, Kat, at wala akong magagawa sa sandaling madesisyonan niya iyon kahit ang mama ay lagi na nakasang-ayon kay Mark. Pagalit na itong sabi. Nakalagay sa testamento ng papa na mapapasa akin lamang ang mana ko pagdating sa edad na 27 at tatapos ng pag-aaral, and Mark handles my finances. So, I'm under my brother's mercy hanggang sa dumating ang sandaling iyon. Hindi malaman ni Katrina ang iisipin at sasabihin. Ginamit niya si Dave para kay Mark at si Dave naman ay ginagamit siya para rin sa kapatid. They have one common enemy, si Mark. At dapat siya matuwa pero hindi yun ang nadarama niya. Kung ano man ang plano niya kay Mark ay walang dapat nakaramay na iba. Pero sa nakikita niya ay malamang na para na silang sapot na nagkabuhol-buhol. At hindi siya dapat ma-involve sa problema ng Dave sa girlfriend nito. 11:30 ng gabi. Palabas siya ng hallway ng studio na masalubong ang kaibigang si Doreen. Pauwi ka na ba? Si Doreen sa kanya. Oo naman, ikaw ba'y hindi pa? Pauwi na rin. Sagot ng sikat na TV host na ang show ay katatapos lang. Sumabay kay Katrina palabas sa parking. Ano ba yung nabalitaan kong narito raw nitong nadaang araw ang society playboy na si Mark Montefalco at nakipagkilala sa iyo? Bahagyang natawa si Katrina roon. Ang bilis naman talaga ng balita. Hindi ako nagtataka dahil inaanak ng big boss si Mark Montefalco. Isa pa, you're so sweet that you attract bees, darling. Pero Katrina, huwag kang pabibiktima sa lalaking iyon ha. I've met him once sa party at talaga namang irresistible. But he still love them and leave them type friend. Nakangiting warning ni Doreen na inilabas sa bag ang susi ng kotse. Don't you worry, sa pagkakataong ito'y hindi uubra ang tamis ng dila ni Mark Montefalco. Sinamahan niya yun ng ngiti, subalit naroon ang firmness sa likod ng tinig niya. Nagpapaalala lang ako, Kat, and I know you have a lot of sense. Though I wouldn't be surprised if you fall for him. It seemed that everyone does, at ayoko masaktan ka. Thank you, Doreen, but not this particular lady. At para sa ikapapanatag ng loob mo, iba ang dahilan ng pakikipagkita ni Mark sa akin. He wanted me to stay away from his brother Dave. Oh, nakalimutan kong kaibigan mo nga pala ang younger brother ni Mark. May relasyon ka ba kay Dave, Katrina? Nagkibit na mga balikat ang dalaga. Magkaibigan lang kami ni Dave. I don't want to sound like a showbiz personality, pero yun ang totoo. I believe you. Hindi si Dave ang lalaking makakapukaw sa natutulog mong puso. He's handsome, alright, pero napakabata pa nung tao. Pabirong sagot ni Doreen na sinabayan ng marahan tawa pagkatapos ay binuksan ng kotse. Good night. Bye and drive carefully. Aniya na tinalunto na rin ang kinaparadahan ng kotse niya. Ipinarada ni Katrina ang kotse sa parking area ng townhouse. Pagod na ipinasok niya ang susi sa pintuan. Maghapon siya sa studio at 2 oras doon ay ginugol sa meeting kung paano mapapaganda ang news program ng station. Bukod pa roon ay 3 oras siya sa pictorial para sa isang magazine interview. Hindi niya gustong patulan ang feature na iyon sa magazine kung hindi lang ipinayo ni Rigo de la Torre na tanggapin niya dahil makakabuti yun sa show. Pumasok siya at muling isinara ang pinto. Subalit hindi pa siya nakakadalawang hakbang ay isang katok ang narinig niya. Magkasalubong ang mga kilay na bumalik sa pinto ang dalaga. Sino ang bisita niya sa ganitong oras ng gabi? Binuksan niya ang pinto bagaman hindi inalis ang chain lock. Good evening. Mukha ni Mark ang nasilip niya sa pinto. Sa bahagyang liwanag mula sa ilaw sa labas ay nakita niyang magkadikit ang mga kilay neto.
What do you want, Mr. Montefalco? Hindi niya mapigilan ang sunod-sunod na pagpintig ng puso niya sa sandaling iyon. Open the door and let me in. Hating gabi na, kung hindi mo alam ang oras, hindi ba pwedeng ipagpabukas kung ano man ang sadya mo? Hinaluan niya ng iritasyon ng tinig. Alam mong hindi kita makakausap sa araw, malibang sadyain kitang madaling araw dito, Katrina. Patuloy ni Mark. Kanina pa ako naghihintay sa iyo dito sa parking area at hindi ako aalis hanggat hindi kita nakakausap. Patuloy sanang magmamatigas ang dalaga pero natitiyak niyang hindi ang uri ni Mark ang basta niya itataboy. Inalis niya ang chain lock at pinapasok ang binata. Sabihin mo agad kung ano ang sadya mo, Mr. Montefalco. I'm really so tired at gusto ko na magpahinga. She said wearily. Matagal siyang tinitigan ng binata at nakita neto ang kapaguran sa mukha niya. Sandaling lumambot ang mukha neto. Dalaga ka at sa pagkakasabi ng ninong ay nag-iisa na lang sa buhay. Ano ang dahilan at pinapatay mo ang sarili mo sa trabaho, Katrina? Hindi gustong isipin ni Katrina na gentleness ang naririnig niya sa tinig neto. Tumalim ang mga mata niya at tinitigan ng binata. Wala kang pakialam sa buhay ko, Mr. Montefalco, at natitiyak akong hindi mo ako hinintay hanggang sa oras na ito para lang sabihin sa akin iyan. Hindi mo man lang ba ako aalokin ng kape? Itinaon neto ang mga mata sa kitchen niya. No, formal niyang sagot at wala siyang pakialam kung magmukha siyang bastos. Now, what do you want? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Mark. You haven't encashed the check yet. The bank would have called me kung ipinakash mo na. Tumaas sa mga kilay niya. Why, nangangahulugan bang bounce and check ang ibinigay mo sa akin? Tumiim ang mukha ng binata. Hindi pa ako nagpapatalbog ng cheque sa buong buhay ko, Katrina. Well, there's always the first time at maaaring sa akin mangyari yon. Patuyan niyang sinabi. Hindi birong pera ang nakalagay sa checking yon at natitiyak kong tatawagan ako ng bangko sa sandaling ipinakash mo yon. It is a normal banking procedure. Pagdiriin nito na tila ba wala siyang alam sa mga bagay na iyon. At hindi ka tumutupad sa usapan. Alam ko nakipagkita si Dave sa'yo kahapon ng tanghali. Sa puntong iyon ay numipis ang linya ng mga labi ni Mark tanda ng galit. Ayun ang sagot mo kung bakit hindi ko pa na-encash ang cheque mo. I'm still seeing your brother. Itinaas niya ang mukha niya ng bagya bilang paghamon dito. Oh, damn you! Hinablot ni Mark ang braso niya at nabakbang siya malapit dito sa gulat niya. Kulang ba ang perang iyon, ha? Iniisip mo bang mas malaki ang makukuha mo kay Dave kaysa kung tatanggapin mo ang perang iyon? Bitiwan mo nga ako. Halos hindi lumabas sa bibig niya iyon. Hindi ang galit ni Mark ang inaalala niya, kundi ang muntik na niya pagkakasubsob sa dibdib neto. She could smell his masculine scent at ang kamay neto sa braso niya ay tila nagpapaikot sa paningin niya. May init na gumapang sa buong pagkatao niya. Huwag mong gamitin ang kabataan ng kapatid ko para pagsamantalahan siya, Katrina Guillermo. Mabibigay ko sa iyo ang higit na kailangan mo kaysa kay Dave. Sa material o sa sexual man. Brutal na itong sinabi. Wala kang karapatang. Nasa akin ang lahat ng karapatan. Katatanggap mo lang ng mamahaling regalo mula sa kanya nang hingin mo ang 1 milyon. You bitch! Nagsalubong ang mga kilay niya. Pilit niyang pinakawala ng sarili mula sa pagkakahawak nito. Ano bang ibig mong sabihin? Mara siyang binitiwan ni Mark at bahagya siyang napaatras sa persa. Pagkatapos ay may dinukot sa bulsa nito ang binata. Ito ang ibig kong sabihin. Ibinagsak ng binata sa palad niya ang isang resibo mula sa F. Panlilio Jewelry Store. Nanlaki ang mga matang binasa niya nakasulat roon. It was dated 3 days ago. A pair of emerald earrings and choker na ang halagay sweldo na niya marahil sa loob ng 1 taon. Oh, Dave! Marahang bulalas ng dalaga. Bakit? Sa inaakala mo ba'y hindi makakarating sa akin yan? Patuloy ni Mark sa galit na tinig. Hindi maitatago ni Dave sa akin ang mga bagay na yan, Katrina. Kung hindi ko man sinasadyang makita ang resibo,
Ako ang nagbabayad ng mga credit cards niya. Natiyak ng dalagang humiling na naman marahil ng alas ang girlfriend ni Dave. At paano niya sasabihin kay Mark na hindi naman siya ang pinagbigyan ni Dave ng mga iyon? Isa pa, hindi siya kailanman tatanggap o hiling ng ganong kalaking halaga ng mga alahas mula sa isang manaligaw o boyfriend. A simple engagement ring would have done its purpose kung siya ang babae. Bago pa siya makabawi sa kabiglaanan ay muli siyang hinatak ni Mark. Sa pagkakataong iyon ay payakap at nakulong siya na mahigpit sa mga bisig neto. I can give you more than that, Katrina, he whispered angrily. Leave my brother alone and be my woman. Pagkasabi niyon ay hinangkin neto ang mga labi niya sa nag-aapoy na halik sa pagkabigla niya. Angkin pa rin neto ang mga labi niya sa mariing halik habang inihahakbang siya neto patungo sa dingding and press her back against it. Nagpumiglas ang dalaga at malakas ay tinulok ang dibdib ng binata palayo. Stop! Nagawa niya masabi iyon when Mark came up for air. Oh yeah! Nakakalokong wika neto and gazed at her in passionate anger. Hindi pa ako tapos. And sealed their mouths together again. At gustuhin man niya magpumiglas ay hindi na niya magawa. His right hand is cupping the back of her head. Ang kaliwang kamay ay maigpitan na kayakap sa bewang niya and his body was pressing hard against her softness. Her protest never had a chance. At ang ungol na nagbumula sa kanya ay may pagkakamaling whimper sa arousal as his tongue thrust her mouth again and again. He pressed his body closer and tilted his hips forward. His leg nudged her thighs in wild longing. Nalulunod na si Katrina sa sensasyon pero nang maramdaman niya ang kamay ng binata na tumaas sa dibdib niya ay mabilis siyang kumawala. Anong ginagawa mo? Nauutal niyang sinabi while she tried to grasp for air. He smiled down at her, muling yumuko and flicked his tongue against the corner of her lips na parang ninanamnam pa ang lasa ng mga labi niya. Iniisip ko kung paano ako makakapasok sa loob ng blouse mo. Niyuko nito ang blouse niya na ang isang butones ay bahagya ng natanggal. Wala kang karapatang haggan ako ng ganoon, Mr. Montefalco. Hinaluan niya ng galit ang tinig at banay na dinama ang mga labi. Lumapad ang ngisi ni Mark. My mother has been telling me na marami akong ginagawang hindi dapat. Ang kaso, ayaw namang kumibo ng konsensya ko. So, sinabayan na to iyon ng kabit ng mga balikat at yumko upang muli siyang hahagkan. Sa pagkakataong iyon ay nakaiwas ang dalaga at ibinagsak ang sarili sa pinakamalapit na sofa. Sapat na iyon upang maibalik niya ang composure sa sarili. She tried to clear her throat at tumingala dito. Please, don't try it again, Mr. Montefalco. Aniya sa formal na tinig na tila si Mark ay isang pilyong estudyante. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Bakit? Because I don't want you to. Sinungaling, you want it as much as I do. Alright, you've made your point. Aniya sa pinakamalamig na tinig, hoping na hindi mahalata ng liwanag ng ilaw ang pamumula niya. Iwan mo na ako at kausapin mo ang kapatid mo. Hindi ako ang nagpupunta sa kanya, kundi siya sa akin. Glitch. Ani ni Mark na muling naningkit ang mga mata sa sinabi niya. Sa loob ng ilang sandaling hinahagkan nito ang dalaga ay tuluyang nawala sa isip ang kapatid. Please, Mr. Montefalco, madaling araw na. Tumayo siya at tumakbang patungo sa pinto. Binuksan niyon. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Katrina. Pag-isipan mo ang alok ko sa iyo. Patapos na itong salita habang humakbang palabas, isinara niya ang pintuan pagkalabas ng binata at inilak lahat ng mga bolt. Pagkatapos ay parang nahapong sumandal sa pinto. Dinadama ng mga daliri ang mga labi. Nararamdaman pa niya hanggang sa mga sandaling iyon ang mga labi ng binata. Why did she allow herself to be kissed by that man? Kasabay ng pagpikit ay humiling siya. She didn't allow him. Binigla siya at marasan nagkan ni Mark Montefalco. And the nerve of the man para alukin siya maging babae neto. She is his enemy at kailangan magdusa si Mark kung paano siya nagdusa sa pagkawala ng mga taong umaruga at nagpalaki sa kanya.
Mahigpit niyang ipinapasok sa isip iyon na para bang makapag-aalis sa naramdamang sensasyon mula sa halik ng binata. At paano siya makakapaghiganti kung sa isang simpleng halik lang mula sa lalaki ay nanginginig na ang mga tuhod niya at tila bibigay pa siya? She never thought that she would be affected by his little charm. Iyon ang hindi niya napaghandaan. And she must get hold of her emotions kung nais niya may sakatuparan ang paghihiganti niya kay Mark Montefalco. Mabilis siyang pumasok sa silid at naghubad. Inilatag ang sarili sa kama at tumitig sa kisame. Mula roon ay tuksong nagbalik sa isip niya ang nakaraan. 11 taon na ang nakararaan. Sunduin na ho ninyo ang papa at mama, mangandoy. Utos ng 12 anyos na sikat sa driver matapos siyang ibaba nito sa mismong gate ng bahay nila. Sinundo siya ng driver mula sa pinapasukang eskwela. Ang mga magulang naman niya ay nasa simbahan upang ayusin ang mga kakailanganin para sa kasal ng nakatatandang kapatid, si Cindy. Sinulyapan muna ni Katrina ang papalayong sasakyan bago pumasok sa nakabukas na gate ng bahay. Natanaw niya ang nakaparadang kotse na mapapangasawa ni Cindy. Ang mga Montefalco ay isa kung hindi man ay ang pinakamayaman sa bayan nila. Nagsalubong ang mga kilay ng bata nang mapuna ang isang kasambahay na nakadikit ang ulo sa nakaawang na malaking pinto. Sa anyo nito ay tila may pinakikinggang pag-uusap mula sa loob ng kabahayan. Nagulat pa ito nang marahan siyang tumikim. "Oh, nandiyan ka na pala, Kat." Ang medyo nailang na wika ni Karing na halatang nahuli mula sa panunubok. Pagkatapos ay napahiyang umiti at tiningon ang loob ng bahay. Nagtatalo ata ang ate Cindy mo at si Senyorito Mark." Hindi siya kumibo at lalampasan na lang sana ang nakakairatang katulong at papasok sa loob ng bahay nang mahinto siya sa paghakbang. Narinig niya ang boses si Cindy. "Hindi mo magagawa ito, Mark!" May himig si Stray ang tinig ni Cindy mula sa loob. Nagkatitigan si Kat at ang katulong. "Ikuha mo na lang ako ng juice at sandwich, Karing." Formal niyang utos sa kasambahay. Hindi niya gustong marinig pa neto ang pinag-aawayan ng magkasintahan. Bagaman hindi niya matiyak kung ano pa ang unang narinig ng katulong bago siya dumating. "At sa likod ka na dumaan." Pahabol niya. Gusto niyang maupo sa garden set at hintayin ang meriendang hinihingi pero tila na estatwa siya sa pagkakatayo, lalo na nang muling marinig ang mga tinig sa loob. 10 araw na lang at ikakasal na sina Mark at Cindy, kaya nakapagtatakang sa mga ganitong panahon pa nagtatalo na malubha ang dalawa. "Ikinalulungkot ko, Cindy." Ang mariing wika ni Mark at nahihimigan niya ang galit sa likod ng tinig neto. "Hindi na magbabago ang pasya ko." "Pero hindi ba at ang pamilya mo mapilit na magpakasal tayo?" Nangunot lalo ang noo ni Katrina sa pakikinig. May panik sa tinig ni Cindy. "I never wanted this wedding in the first place, Mark." Patuloy ng dalaga at alam ni Katrina na umiiyak na ang kapatid. "Tama ka, pero sa nangyari ay natitiyak kong isang malaking pagkakamaling makasal tayo." "Hindi mo magagawa ito. Paano ako? Ano ang ihaharap ko sa mga tao? Paano ko sasabihin umurong ka sa kasal natin? Paano ang kahihiyang sasapitin ng pamilya ko?" "Tell them the truth, Cindy." Malupit ang salitang iyon sa pandinig ni Katrina. "Goodbye, Cindy." "Mark!" Narinig niya ang paghagulhol ng iyak ng kapatid at sa pakiramdam niya ay higit ang sakit na nadarama niya sa sandaling iyon. Nagulat pa siya sa biglang pagawang ng malaking pinto. Hindi niya namalayan ang pagkakbang palabas ni Mark. Nagsasalubong ang makilay nitong sinayapan siya sandali. Pagkatapos ay walang salitang nagtuloy-tuloy sa nakaparadang sasakyan. Wala na si Mark ay nakatanaw pa rin si Katrina sa labas ng gate ng bahay. Umalis na ito. Hindi na ba matutuloy ang kasal? Paano ang papa niya kung sakaling hindi na magkasundo pang muli ang magkasintahan bago sumapit ang takdang araw ng kasal? Ang papa niya, si Segundo, at ang papa ni Mark na si Senyor Jared Montefalco ang nagkasundong ipakasal ang mga panganay nilang anak. Magkaibigang matalik ang dalawa sa pagkakaalam ni Katrina. At sa buong buhay niya ay may 3 beses pa lang niyang nakita si Jared Montefalco.
Hindi kataka-taka dahil bagaman sa isang bayan sila nakatira ay malayo ang lupain ng mga ito sa kanila. Bukod pa roon, mahigit pa lang na 3 taon mula nang mauwi sila. Dating taga dito si Segundo, subalit nakipagsapalaran sa Maynila at mahabang panahon din ang ipinanatili sa magulong lungsod. At neto ngang nakaraang 3 taong mahigit ay nagpa siyang umuwi na. Bagaman si Cindy ay nanatili sa boarding house sa Maynila dahil nag-aaral pa ito, samantalang siya naman, palibhasa elementarya, ay madaling naiayos ang transfer. Una niyang nakita sa Senyor Montefalco noong debut ni Cindy kung saan isang malaking handaan ang inihandog ng mga magulang dito. Si Jared Montefalco ang panauhing pandangal. Doon niya unang narinig ang tungkol sa usapang ituloy na ang napagkasunduan ng mga matatanda noong mga binata pa ang mga ito na ipakakasal ang mga pangapanganay na anak. Napakaganda ng dalaga mo, Segundo. Bagay na bagay sila ng aking si Mark. Buong paghangang sinuyod ang tingin ni Jared si Cindy na kausap na ilang kabinataan. Aba edi ituloy na natin na napagkasundoan natin noong mga binata pa tayo na ipakasal ang magiging mga anak natin. Hamon naman ni Segundo. Abay, hindi ako tutol dyan, kumpadre. Pagsang-ayon ni Jared. Ginagawa kong formal ang usapang ito. Ipapakasal natin ang mga bata sa pagbabalik ni Mark mula sa ibang bansa. At ang ikalawang pagkakataon na makita niya si Jared Montefalco ay 1 taon mahigit makalipas ang usapang iyon. Inanyayahan ng pamilya niya sa malaking bahay ng mga Montefalco para sa isang salo-salong na uukol sa panganay nitong anak na nagtapos ng pag-aaral sa ibang bansa. Iyon din ang unang pagkakataong nasilayan ng paningin niya si Mark Montefalco, 22 taong gulang. Sa gulang niyang 12 anyos ay nakadama siya ng pangingimbulo sa nakakatandang kapatid na nasa matipunong bisig ng batang Montefalco sa pagsasayaw sa gitna ng bulwagan. Maganda at mistisahin si Cindy. Kulay brown ang mahabang buhok na tila isang foreigner. At totoong maraming mga kabinataan ang naghangad na mapasa kanila ang dalaga. Sa Maynila man ay alam niya kung gaano karami ang manliligaw ng ate Cindy niya. Walang lugar itong pinuntahan na hindi ito nakaakit ng pansin. Nakikita rin niya kung paano pinagtatawanan at pinaglalaroan ni Cindy ang mga lalaking nababaliw rito. At sa mga sandaling iyon sa bisig ni Mark ay nakita ni Katrina kung paano humalakhak na may pang-akit ang kapatid. Subalit kakaiba sa mga naroroong kabinataan at kalalakihang nakapaligid ay hindi nagpakita ng masinding interes ang batang Montefalco. Ang ngiti nito ay formal at nagbibigay at magalang. Ni hindi niya mabasa ang ekspresyon ng mga matang nakatitig sa kapatid. Ganoon man ay hindi niya naisip na hindi naaakit si Mark kay Cindy. Maaaring iba lang ang pamamaraan nito. Kung hindi ba naman ay bakit pumayag ang binatang pakasalan ng dalaga kung wala itong gusto kay Cindy? Sa mismong party na iyon ay ipinahayag ni Jared Montefalco sa mga naroroong panauhin ang tungkol sa pakikipag-isang dibdib ng anak nitong si Mark kay Cindy. At ipinahayag ng matandang Don na ang kasal ay gaganapin 6 na buwan mula sa araw na iyon. Tamang-tama ang haba ng panahon upang matapos ni Cindy ang natitirang semester na 2 buwan na lang ang natitira. At hindi naman hadlang ang 2 buwan dahil magkikita sila ni Mark sa Maynila dahil doon muna mamimirmihan ng binata na sinanay na ng ama na pamahalaan ng mga negosyo. Heto na ang juice mo, Kat. Ani ng kasambahay na inilapag ang tray ng juice at sandwich sa bilog na garden set. Bahagya pang napapitlag ang bata sa pag-iisip. Sinulyapan lamang niya ang pagkain at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Nakita niyan tumatakbong pumanik sa itaas si Cindy at umiiyak. Sinundan niya ang kapatid at marahang kumatok sa pinto ng silid neto. Banay na itinulak pa bukas. Ate? Nag-angat na luha ang mukha ang dalaga. Anong kailangan mo? Mabalasik netong tanong sa pagitan ng paghikbi. May maitutulong ba ako? Iwan mo ako, Katrina. Wala kang maitutulong sa akin. Mag-aalala ang papa pag dinaktan kang umiiyak. Aniya sa mahinang tinig. Nahinto sa paghugulhol si Cindy sandali. Pagkatapos ay muling humikbi. Huwag ka mag-alala, Kat. Hindi nila ako dadatang umiiyak. Wika neto, numilap sandali ang mga mata. Iwan mo na ako.
Utos na ito. Napilitang lumabas ang bata. Hanggang sa dumating ang mga magulang ni Lai, hindi pa rin bumababa ng silid niya si Cindy. Samantalang nanatili siya sa sariling silid. Ay, salamat naman at naayos na rin natin ang tukol sa simbahan. Ipinangako sa atin ni Gloria ang magbubulaklak na puro sariwang rosas ang ihilera niya sa dadaanan ni Cindy. Nahapong wika ni Candida at naupo sa sofa. Si Segundo ay naupo sa silang tumba-tumba at nagsindi ng tabako. Halatang nasisiyahan ang muka sa kabila ng pagod. Bukas naman ay luluwas kami ng anak mo ng Maynila upang i-fitting ang trahe niya. Ikaw ba'y sasama, Segundo? Patuloy ni Candida. Hindi na, kayo na lang mag-ina. Masyado ako napagod ito mga nakaraang araw sa paggayak para sa kasal ng mga bata. Kung bakit ba naman, kirami namang mahusay na mananahi rito sa atin ay sa Maynila pa napiling magpatahi ng trahe ng anak mo. Wika ni Segundo na nagbuga ng usok. Naku sa iyo nang gusto ng anak mo Ayaw mo ba noon? Siya ang tatanghaling pinakamagandang bride dito sa bayan sa napakatagal na panahon? Pagmamalaki ni Candida. Ngumisi si Segundo. Kung sa bagay nga, abay, nasan ba ang mga anak mo na yan at hindi man lang sumalubong sa atin? Tumingin ito sa itaas. Si Katrina man ay wala rin. Tawagin mo nga mga bata. Nasa silid marahil nila ang dalawang babae. Teka nga at papanikin ko si Cindy upang ibalita ang tungkol sa simbahan. Tumayo ang matandang babae at humakbang patungo sa hagdanan at pumanik sa itaas. Kinatok na ito ang silid na nakatatandang anak. Cindy, iha, ang mama mo ito. Wika ng matanda na marang pinihit ang seradura. Bukas, unti-unting itinulak. Cindy, iha? Isang malakas na sigaw ang malingaw-ngaw sa buong kabahayan ng mga sandaling iyon. Tumigas sa mukha ni Katrina sa bahaging iyon ng alaala. Bago pa niya namalayan ay may luha na sa pisngi niya. Inabot niya ang tissue paper sa side table at nagpahid ng mga mata. Pagbabayaran ni Mark Montefalco ang nangyari sa kapatid niya. Nagpupuyos ang dibdib niya sa pagnanais na makapagigante. Naglaslas ng pulso si Cindy ng araw na iyon at bagaman naihatid pa ito sa ospital ay hindi na naisalba ng mga doktor sa bayang iyon ang buhay ng kapatid. Madaming dugo na ang nawala rito. Kasamang binawian ng buhay nito si Segundo na hinatake sa puso noon din sa nangyari sa anak. Tulirong-tuliro si Candida kung paano ang gagawin sa asawa at anak na parehong sabay na nawala. Sa tulong ng ilang kapitbahay ay naiayos ang libing na mag-ama. Dumating ang pamilya ng mga Montefalco upang maghandog ng tulong, subalit tumanggi si Candida na nag-iisterya sa galit sa pamilya Montefalco. Nalaman neto sa sulat na iniwan ni Cindy kung bakit nagpa siya itong bawiin ang sariling buhay. Iyon ay dahil sa pakipagsira ni Mark sa kasunduan. At ang lalong ikinahignagpis si Candida ay nang sabihin ng mga doktor na ayon sa autopsiya ay 2 buwan ang dinadala ni Cindy noong ito'y mamatay. Kumalat ang balita sa buong bayan. Walang mukhang iharap sa mga taga-roon si Candida na dayo lamang sa lugar na iyon ng asawa. Si Mark naman ay bumalik ng Maynila na parang walang nangyari. At mula noon ay nawala na ng sigla si Candida. At makalipas lamang ang 1 taon ay tuluyan na rin itong namayapa. 4 na buhay ang utang mo, Montefalco. Paikbing bulong ng dalaga. Ang papa, si Cindy, ang mama, at ang bata sa sinapupunan ni Cindy. At pagbabayaran mong lahat iyan. Naggingit-kit niyang sabi at hinayaang umagos ang mga luha. Hindi biro ang halaga ng mga alahas para ibigay lamang sa isang babae, Dave. Hiyaw ni Mark sa kapatid. Pagalit na ibinagsak ni Dave ang tasa ng kape sa platito. At ikaw lang bang may karapatan magregalo na mamahaling alahas sa babae, Mark? Wala kang pakialam sa mga niregalo ko sa mga babae, Dave. Pera ko ang ginagasta ko. Pinagtatrabuhuan ko. At hindi ba pera ko rin naman ang ginagastos ko? Ganti ng binata. Mana ko mula sa papa. Hindi mo pa pera iyon dahil wala pa sa'yo. Halos magdikit na ang mga kilay ni Mark sa galit.
At alalahanin mo nakalagay sa testamento na papa, hindi mapapasayo ang mana sa sandaling hindi ka makatapos ng pag-aaral at maging isang mahusay na doktor. Nagdagi sa mga ngipin ni Dave. Totoo ang sinabi ng kapatid. Huwag mo nga akong pakialaman, Mark. Nag-aaral ako at hindi bumababa ang mga grades ko. Yeah, tama ka. Pero sa palagay mo ba ay mananatili akong walang kiburito habang winawaldas mo ang pera sa babaeng iyon? Kinakwartahan ka lamang niya, Dave. Hindi mo ba naiisip yan? She deserved those jewelry! Yes, sa kailalimang bahagi ng isip niya ay gustong sang-ayunan ni Mark ang sinabi ng kapatid. Nai-imagine niya sa leg ni Katrina ang emerald choker. Natitiyak niyang lalong lulutang ang ganda ng dalaga. Bahagyang ipinilig ni Mark ang ulo. Ano bang nangyayari sa kanya? Nagagalit siya sa kapatid dahil sa pagbibigay nito ng mamahaling alas kay Katrina. Pero kasabay noon ay naiisip niyang bagay sa dalaga ang mga emeralds. He must be crazy and out of his mind. Muli niyang binalingan ng kapatid. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Dave, he said in a deadly calm. Isa pa uling walang kakwenta-kwentang paggasta at mawawala ang mga bank cards mo. Nanlaki ang mga mata ni Dave. Malaking bagay kapag nawala ang bank cards na ito. Hindi mo magagawa yan. Well, gusto mong subukan? Hamon niya. Hindi kita kailanman hinigpitan sa pera, Dave, pero ang gumasta ng higit sa kinakailangan mo at bumili ng alahas upang iregalo lang sa isang babaeng sadyang sinasamantala ang kalokohan mo ay hindi ko mapapalampas. Oh, damn you, Mark! Hiyaw ng binata sabay talikod. Isang buntong hininga ang narinig ni Mark mula sa likod niya, si Doña Serena. Hindi ba parang masyado ka na mahigpit sa kapatid mo, Mark? Naipakita ko na sa inyo ang halaga ng mga alahas na binili niya sa jewelry store para sa babaeng iyon. At kayo man po mismo ay nagulat sa halaga, Mama. Is this the same woman? Bahagyang tumango ang binata. She's very pretty, Mark. Kahit ako'y naakit na panoorin ang news program niya, gayong hindi naman ako interesado sa mga balita. Hindi ako magtataka kung mahumaling ang kapatid mo sa kanya. How old is she? 23, ang sabi ni Ninong. And yes, she's very pretty. Sang-ayon ng binata. He couldn't help remembering the softness of her lips and the warmth of her body. Inalayo niya ang isip roon. Pero makamandag na ganda, Mama. Dagdag niya. At hindi kaya totoong umiibig ang kapatid mo sa TV newscaster na ito? Banay na tanong na matanda na naupo sa dining table at sumenyas ng kape sa maid. Umiibig? Ulit ng binata sa galit na tono. Ano bang malay ng anak ninyo sa salitang iyan? He is infatuated with that dumb woman and she's a gold digger, Mama. Marahas na akusasyon iyan, Mark, kung ang pagbabasehan ay ang 2 beses na pagbibigay ni Dave ng alahas sa kanya. We don't know the real story. Mahinahong wika ng matanda. Hindi akusasyon dahil pinatunayan ng babaeng yun ang hinala ko. Inalok ko siya ng pera para lang layuan si Dave. And she asked for $1 million, Mother. Napahugot ng paghinga si Serena. And you gave her the money? Yes. Oh, Mark. Hindi agad nagpatuloy sa pagsasalita ang binata. Nagpalakad-lakad sa harap ng ina. But she confused and intrigued me. Ano naman ang ibig mong sabihin? Tinanggap niya ang tseke at 1 linggo nang mahigit mula noon pero hindi pa niya inaengka sa bangko ang pera. Really? Wika ng Donya na nag-iisip. Well, that's strange, Iho. Ang iba ay magmamadaling magpunta sa bangko sa pangambang baka magbago ka ng isip at ipahold ang tseke. At hindi tumitigil sa pakikipagkita sa kanya si Dave at itong nakarang araw nga ay nalaman ko ang tungkol sa mga emerald. Mahinala akong pinag-iisipang mabuti ng babaeng iyon kung kanino siya higit na magkakapera na malaki. Sa malaking halagang ibinigay ko sa kanya, okay Dave, kung mananatiling may relasyon ng dalawa. Matalino ang babaeng iyong mama. Bakit hindi mo gawin ang sinabi mo sa kapatid mo kanina, Mark? Ang ipahold ang mga bank card niya. Sandaling nag-isip si Mark bago sumagot. Kung gagawin ko agad iyon, ay baka lalo lang lumawak ang sigalot naming dalawa.
Pero huwag kayong mag-alala. May paraan ako naiisip upang tuluyang layuan ng babaeng iyon si Dave. Tumango-tango si Serena. Dinala sa bibig ang tasa ng kape. Bata pa si Dave at spoiled palibhas ay bunso. Hindi tulad ng panganay na anak na simula pa lang ay hinubog na ng ama sa pagpapalakad ng negosyo. At nang mamatay si Jared Montefalco ay naatang na kay Mark ang pagsasabalikat sa mga negosyo ng pamilya. Ganoon din ang ina at kapatid. Kung ganoon ay pakitunguhan mo ang kapatid mo sa madiplomasyang paraan, iho. Be a brother and a friend to him. Huwag mong gawing ama ang sarili mo sa kanya. Mas kailangan ka ni Dave ng kapatid kesa sa ama. Natanggap na ni Dave na wala na ang papa ninyo, pero makita niyang wala rin siyang kapatid ay baka lalo lamang maglayo sa iyo sa kanya. Wala sa loob na napatitig sa ina ang binata. Inaanalisa ang logic sa sinasabi nito. Hindi man niya gustong aminin ay tila may katwiran ng ina. Dati silang malapit ni Dave na naputol mula nang mamatay ang ama. Nauubos ang oras mo sa mga negosyong iniwan sa'yo ng papa mo. You'd always been too busy to wrap up in the family business and making it into a success. Patuloy ng matandang babae. Slow down a little. You're not getting any younger, Mark. You're almost 34 at nasa tamang edad na para mag-asawa. And I like to have a grandchildren before I'm too old to enjoy them. Matabang na tumawa si Mark sa paglihis ng ina sa topic. Sa tuwing nag-uusap sila mag-ina ay iyon ang kinauwian. Masisilia elektrika ba ako, mama, kung sasabihin ko sa inyo hindi ko pa iniisip ang mga sinasabi ninyo? Umasim ang mukha ng matanda kasabay ng pabuntong hininga. Sinasabi ko na nga ba at maririnig ko na naman sa iyo iyan. Kung ganoon ay si Dave na lang ang pag-asa ko. Huwag mong higpitan masyado ang kapatid mo sa pakikipag-girlfriend sa newscaster na iyon, iho. Kung ang Katrina Guillermo rin lang na iyon ang mapapangasawa ni Dave, abay, dalawang kamay kong tatanggapin, lalo at kilala naman pala ng ninong mo ang batang iyon. Tumiim ang mukha ni Mark sa sinabi ng ina. Don't raise hope, mother. Titiyakin ko sa inyong hindi ang babaeng iyon ang karapat-dapat na pagbigyan ng pangalang Montefalco. Dumilim ang mukha ni Katrina nang sa pagparada niya sa loob ng townhouse ay mapuna ang nakaparadang Mercedes-Benz. Pabagsak niya isinara ang pinto ng kotse niya. Pagtapat niya sa kotse ni Mark ay bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang binata. Gusto kitang makausap. Salubong ni Mark. Wala akong alam na dapat natin pag-usapan, Mr. Montefalco. Sagot niya sa pinakamalamig na tinig at nagpatuloy sa paglakad. Sumunod si Mark. Pwede bang tigilan mo ang katatawag ng Montefalco sa akin? Masakit sa tenga. Naiirita ang wika ng binata. You're older. Simpleng sagot niya na ipinasok ang susi sa susian. Natawa si Mark na malakas sa sagot niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Katrina na huminto sa paglakad at nilingon ng binata. Huwag ka nga maingay. You'll wake the whole neighborhood. Malapit ng hating gabi. Malaking katandaan ba ang 11 years sa iyo, Katrina? Amused na tanong ng binata. Mahilig ka ba talaga sa bata kaya mo pinatulan si Dave na 3 taon ng kabataan sa iyo? Hindi sinagot ni Katrina iyon na dinukot ang susi sa bag at binuksan ang pinto at pumasok. Kasunod pa rin si Mark bago niya napagsarahan ito. I did not invite you in. Well, I'm inviting myself. Natatawa pa rin wika ng binata. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Katrina. Inihagi sa sofa ang bag. Ano bang gusto mo? Alam mo kung ano ang gusto ko, Katrina. Ikaw. This isn't really a joke, Mr. Montefalco. She said wearily. And who's joking? Hating gabi na. Please tell me what you want. Birthday ng mama sa linggo. Gusto kitang imbitahin. Doon ngumiti si Katrina. I've been invited already. Nagsalubong naman ang mga kilay ng binata. Ni Dave? Of course. Dumb. Pagalit na usal ni Mark. Mr. Mon, mabilis niyang itinikom ang bibig dahil matalim ang tinging ibinigay ni Mark sa kanya kasabay ng paghakbang nito palapit. Aatrasa na siya pero nahapitan nito ang bewang niya. Tawagin mo ko sa pangalan ko.
Utos na ito, ang mga mata ay naglalakbay sa mukha niya. Pinanayuan siya ng mga balahibo. Sinikap iwasan ng tingin ang mga labi ng binata. Sariwa pa sa alaala niya ang halik neto. And those memories alone made her body shivers. Huwag nang isali pa ang closeness ng binata. Bitiwan mo nga ako, Mark. She whispered nervously. And damn her for stammering. Ngumiti ang binata pero hindi siya binibitiwan. Sa halip ay lalong inilapit ito ang katawan niya sa katawan neto. There, it isn't so bad to say my name, is it? She tried to meet his gaze. Hindi mo dapat ginagawa ito. Kasintahan ko ang kapatid mo. Formal niyang sinabi at umaasang sana'y hindi nahalata ng binata ang panginginig ng tinig niya. Did I kiss you like I did, Katrina? He asked huskily. Ang pangalan niya ay binibigkas nito provocatively, his breath skimming her face at hindi niya gusto ang nararamdaman. Never in her life had she wanted to be kissed tulad ng nararamdaman niya sa sandaling iyon. Isang marahang buntong hininga ang unti-unting kumula sa kanya nang paglandasin ni Mark ang kamay neto sa pisngi niya ng marahan. Then down to her neck, his thumb finger caressing her throat. Mr. Mark, please. She swallowed. I have always liked your haircut. Inilipat neto ang kamay sa batok niya at mula roon ay inalis sa pagkakabuhol ang buhok niya at sinuklay ng mga daliri pababa. Pumikit ang dalaga at pilit ibinabalik ang composure sa sarili. Pagkatapos ay ubod lakas ay tinulak ang lalaki. Enough! Mabilis ang pag-atras niya palayo upang bigyang distansya ang sarili dito. Lumakad patungo sa counter at naglabas ng 2 tasa mula sa cupboard. At dahil nanginginig ang mga kamay ay nabitawan niya ang tasa at bumagsak sa sahig. Don't move! Ani ni Mark na mabilis na lumapit at yumuko upang damputin ang mga basag na tasa. Pagkatapos ay hinagilap ng mga mata ang wastebasket at inilagay roon. Umalis ka na, Mark. Ako na ang bahala sa mga bubog na yan. Aniya sa pagitan ng panginginig ng tinig at formalidad. Matiim ang mga titig na ibinigay sa kanya ng lalaki. Huwag mong ipagkaila, Katrina. I could feel you trembling in my arms. I could feel you wanting me to kiss you. Get out, Mark! Naglalabas ng apoy ang mga mata niya. Tuluyang bumalik ang composure at nanaig ang pride. Huwag mong hayaang tuluyang mawala ang respeto ko sa kapatid ng kasintahan ko. Isang marahan at nanguuyam na tawa ang sumilay sa mga labi ng binata. Oh, ni hindi mo nga masabi ng diretsyo ang salitang kasintahan. Uulitin ko ang sinabi ko sa iyo noong isang gabi. Leave my brother and be mine. Hindi ka mapapaligaya ni Dave. Wala sa kanyang hinahanap mo. He is just a boy, and I know behind that boy's informal appearance is an incredible passion. I could feel the chemistry between us. Itinaas ng dalaga ang muka. Oh sure, I know you're very experienced when it comes to women, but sorry to say, hindi ikaw ang gusto ko, kundi si Dave. Lumapad ang ngisi ng binata. Ako o ang mabibigay ni Dave sa'yo sa inosenteng paraan? Higit kong maibibigay sa iyo yun, Katrina, dahil mas may pera ko kaysa sa kapatid ko. Hindi ko kailangan ng pera mo, Mark Montefalco. Hindi man ako kasing yaman mo, pero hindi ako mahirap at kontento ako sa mga bagay na nasa akin. Ganting sabi niya sa manamig at kalmanting tono. Now, if you don't mind, I'm tired at gusto ko na matulog. May pinapahiwati ka bang iba? Matamis na ngumiti ang dalaga. Kung sakaling gusto ko mang may makasama sa kama sa sandaling ito, Mark Montefalco, tinitiyak ko sa iyong hindi ikaw yon. You disgust me. Naningkit ang mga mata ni Mark sa sinabi niya. At bago pa muling nakapagsalita ito ay inunahan na niya. Good night, Mark Montefalco. Nasa party ni Doña Serena ako sa linggo bilang girlfriend ni Dave.